Mga kapatid, sabi sa isang post na nakita ko, maaaring absuelto si Senator Villanueva sa ombudsman ngunit hindi siya hatol ng taong bayan at higit sa lahat sa mata ng Diyos. Ako ay wala naman talaga akong tiwala sa kanya. In my personal capacity, sinusuportahan ko lang siya dahil biruin mo, member ka ng Jesus is Lord eh. So, there is a presumption na maka-Diyos ka. Pag maka-Diyos ka, you're willing to sacrifice for the better good, especially kung leader ka. Presumption lang naman yun. Hindi naman yung katotohanan. Mga pari nga eh. Kaya lang, bagamat nadidismaya ako sa kanya at nababwisit, I hate him, but I understand him. Bakit ko naman nasabi ito mga kapatid? No. Kung ako'y nasa posisyon niya, ganyan din yung gagawin ko. Bakit kanyo? Kung ako'y nasa posisyon niya at ako ay, ang capacity ko ay ito lang, kung ano yung existing na meron ako ngayon, and then naging senador ako, ganyan din gagawin ko. Bakit? Sino mang hindi takot sa kaso ay nagsisinungaling. Kahit nga abogado, pag kinasuhan mo, putya, yung stress level niyan, puta, mabigat. Madaling magkaso-kaso sa iba. Mahirap pag ikaw ang nakasuhan. Mahirap makulong. Lalong-lalo na kung alam mo na yung kakaharapin mo, hawak lahat ng kalaban mo. So kung sa pananaw niya wala siyang makukuha ang hustisya at maaaring meron naman siya talaga nagawa, nakakaso-kaso, talagang magpakumbaba ka na lang at isakripisyo mo na lang yung taong bayan. Sakripisyo mo na lang yung bayan. The same thing will happen over and over again sa sistemang ito. Mismo si PRRD nga hindi siya makapaniwala na gagawin sa kanya yon. Kasi ang para sa kanya, kung may nagawa ko masama, makasuhan niya ako dito, malay niya bang ipapatapon na lang siya basta-basta sa ICC. Hindi naman legal eh. Kaso nga, nagawa. Lahat ng mga legal, may legal basis daw, ika. Pati nga IBP, kumakampi ka. Putang ina lahat, kakampi na ng demonyo lahat na yan. So si Senator Villanueva, maaaring dapat siyang kamuhian. Ako, namumuhi ako sa kanya. Pero katulad din ni Richard Gomez, na hinahangaan ko nung una, bumaliktad, naiintindihan ko. The rest, Jesus Escudero, Mig Subiri, balimbing naman ang tingin ko talaga sa kanila. So, naiintindihan ko. I understand. Mahirap. Their motive is political survival. Hindi na para lumaban sa taong bayan. Lucky are those na, yung mga hinahanga ko si Marcoleta, Senator Marcoleta, swerte lang din siya, bakit ka mo? Iglesia ni Cristo is behind him. Iglesia ni Cristo na nililigaw-ligawan ng lahat ng politiko pag eleksyon. So, maaaring mas solid sila at mas marami sila kay Kibuloy. Kasi kung kasing solid at kasing dami ng iglesia ang Kingdom of Jesus Christ, hindi rin nila basta gaganonin si Kibuloy. That's the reality of life. Lalo na yung life na kinalalagyan natin ngayon. So, again, I hate him, I despise him, but I understand. Mahirap to. Hindi lahat ng tao ay kaya yung sabay-sabay na pag-atake ng demonyo sa'yo. Mahirap. Tatawag ka na lang sa Panginoon talaga na iligtas ka. Baka naman siya, sinafety niya yung sarili niya, pero sa kabilang banda, baka naman nananalangin siya ng pagbabago pa rin sa bayan. Baka naman ganun. Hindi niya lang talaga kaya. Hindi lang siya siguro karapat-dapat sa power at sa posisyon na binigay sa kanya ng Diyos. Siguro ganun. God bless.